Samantala sa iba pa pong balita, NDRRMC mananatiling may pasok hanggang sa Pasko para makaloob naman po ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Ang buong ulat naman ihahatid sa atin ng aming kasamang si Waywaya Macalma live mula sa NDRRMC. Waywaya. Princess, tama ka nga dyan, mananatiling magtatrabaho ang ilang kawani ng gobyerno sa Eastern Visayas at wala silang Pasko at bagong taon nga. Ayon naman kay Undersecretary Eduardo Del Rosario, ang Executive Director ng NDRRMC, 50% ang puwersang mananatili ang mga kawani ng gobyerno sa Pasko at bagong taon. Pero pagkatapos ito ay 100% na muling babalik ang buong puwersa nga para nga ang mga tauhan na ito sa mga pangongolekta ng mga bangkay, debris clearing at maging sa pagpapatayo ng mga bunkhouses o temporary shelters na tinatayo para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda ang magtatrabaho sa Christmas break. Sa bisperas ng Pasko ay may ilang bayan na lang ang wala pa ring supply ng kuryente, Princess. At sa Region 8 ay higit kumulang 100 bayan na lang ang walang kuryente, pero karamihan na rito ay ilawan ngayong araw. Kagaya sa Leyte na kung saan 12 bayan ang magkakaroon na ng kuryente bago ang bisperas ng Pasko. At umaabot na sa 90 bayan ang mayroon ng supply ng kuryente, at sa Northern Samar ang pinakamalaking porsyentong halos lahat ng bayan ay may supply na nga ng kuryente. Bagamat mamaya palang malalaman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang kabuuang ulat mula sa National Electrification Administration kung ilang porsyento na nga ba mayroon kuryente sa Eastern Visayas. At kung makukuha ni DOE Secretary Jericho Petilla ang kanyang target na magkakaroon ng supply ng kuryente ang mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda bago magpasko. Samantala, hindi nadagdagan ang bilang ng mga nasawi sa bagyong Yolanda na nagtala sa 6,109 ang bilang. Maging ang bilang ng mga sugatan ay nananatili sa 27,665 at 1,779 naman ang nawawala. Pero ang inisyal na bilang ng halaga ng pinsala ay tumaas ng bahagya na nagtala sa 36.69 billion pesos. Sa infrastruktura ang nadagdag na kung saan umabot ito sa 18.33 pesos. Ang mga nadagdag ay mula sa report ng Department of Health na kung saan sinira rin ng bagyo ang kanilang mga klinika at mga pampublikong ospital. Habang sa agrikultura ay nananatili sa 18.35 billion pesos ang bilang ng mga nasirang kopra, pananim at iba pang pangkabuhayan ng mga taga-Visayas. Narito ang bahagi ng panayam namin kay Undersecretary Eduardo Del Rosario, ang Executive Director ng NDRRMC. Nakita mo natin lahat ng agencies concerned na ibinibigay yung lahat na dapat na ma-contribute para sa ating mga kababayan sa Region 8 para maka-celebrate sila ng Pasko na maganda. And aside from that, nakita natin yung assistance and support being provided by the private sector, NGOs, civil society organizations, and private individuals. Lahat sila nagtutulong-tulong para they can share sa pagpapatayo ng building confidence pati sa economic activity in Region 8. Princess, sa ngayon ay bumaba na rin ang bilang ng mga volunteer, international aids at medical team na tumutulong sa mga biktima nga dyan sa Region 8. Kung dati ay umaabot sa 33,000 medical personnel mula sa local at foreign medical ang gumagawa ngayon or tumutulong sa mga biktima ng Yolanda. Ngayon ay nasa higit 2,000 na lamang ang natitira mga medical personnel dyan nga sa Visayas. Pero sa December 27, nakatakdang bumalik sa bansa ang higit 500 team ng South Korea Armed Forces para ipagpatuloy muli ang kanilang tulong sa pagsasaayos nga ng Visayas bilang tulong nga ng kanilang pamahalaan sa mga biktima ng bagyong Yolanda. At Princess, yan ang update mula rito sa Campo Aguinaldo. Maraming salamat sa iyo, Waywaya Macalma.